Mga kababayan, narito na sa 100.5 Cool Radio News FM ang palatuntunang magdadala ng magandang balita at mabuting balita ng Panginoon, ang inyong magiging gabay espiritual sa araw-araw, ang palatuntunang Balitang Biblia. Pakinggan 1:00 hanggang 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes, kasama si Brother Jun Layusa. Ikaw ba'y namumuhay nang naaayon sa kagustuhan ng Diyos o sa makamundong pamamaraan? Pagod ka na ba sa mga pagsubok ng buhay? Naghahanap ka ba ng kasagutan sa iyong mga katanungan? Ang ating Panginoon kailanman ay hindi tayo iniwan, anuman ang ating pinagdadaanan. Narito na ang palatuntunang magbibigay sa atin ng inspirasyon, magbibigay liwanag sa ating madilim na tinatahak, magdadala ng magandang balita. 30 minutong makabuluhang usapan at talakayan, 30 minutong punong-puno ng aral ng Diyos na magsisilbing gabay sa ating araw-araw na pamumuhay. Balitang Biblia, Balitang Biblia, Balitang Biblia. Hatid sa inyo ng Church of Christ. Samahan natin si Brother Jun Layusa sa Balitang Biblia. Isa na naman po magandang tanghali mga kababayan, mga kaibigan, at sa lahat po ng mga nanonood, nakikinig at sa lahat po ng mga nakasubaybay sa atin ngayong hapon na ito, dito po sa Cool Radio, DWEN 100.5 FM. Ito na po ang programa ng Church of Christ, ang Balitang Biblia, at ito po ang lingkod, si Brother Jun Layusa, at kasama ko po ang mga kapatid. Ako po si Brother Sammy Velasco. Ako naman po si Brother Jason Agbuya. Magandang hapon sa inyo mga kapatid. Magandang hapon din po. And Bansam, pray po muna tayo bago tayo mag-start. Sige po, samahan niyo po kami sa maikling panalangin. Ama naming dakila sa lahat, ikaw na may lalang ng langit at ng lupa at nagbigay buhay sa lahat ng mga nilalang mo, Diyos. Salamat po, Ama, sa buhay na ito na patuloy mong ipinagkakalob sa amin upang patuloy naming gamitin, O Diyos, sa paglilingkod sa iyo. Sa oras na ito, Ama, ng aming paglilingkod at pagpapahayag ng inyong mga banal na salita, dalangin namin, O Diyos, na pagkaloban mo po kami ng karunungan na nagbubuhat lamang sa iyo upang ang mamutawi sa aming mga labi, Ama, ay nagbubuhat lamang sa inyong mga banal na kalooban. Tulungan mo po kami, O Diyos, na hindi magkulang o sumobra man sa mga nakasulat na ito sa Biblia. Kung ano man po, Diyos, ang aming mga pag-aaralan sa oras ito, ikaw lang nawa po, Diyos, ang aming maluwalhati at hindi ang aming mga sariling kalooban, O Diyos. Ganoon din po, Ma, sa mga nagkinig sa oras ito, dalangin namin, O Diyos, na magkaroon sila ng bukas na puso at isipan, na huwag nilang papagmatigasin, O Diyos, ang kanilang mga puso na labanan ang inyong mga banal na salita. Dalangin namin, O Diyos, na ikaw ang kanilang sundin at hindi ang kanilang mga haka-haka lamang, O Diyos. Kaya nagpapasalamat kami, Ama, sa inyong mga banal na salita na ipinagkakalob mo para sa amin, O Diyos. At ganun din pa, Ama, nagpapasalamat kami sa impilang ito na patuloy mo ginagamit na siyang naging daluyan, O Diyos, ng inyong mga banal na salita. Ama, sa oras ito ng aming pag-aaral, ikaw lang nawa po, Diyos, ang dapat na nasundin namin at hindi ang kalooban ng mga bawat tao, Diyos. Kaya salamat po, Ama, sa kanila na patuloy mo ginagamit. At ito po lamang ang aming itinataas sa iyo idinadalangin sa pamamagitan lamang po ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Okay, sa ating pagpapatuloy, mga kaibigan, ay pwede po kayo mag-text kung meron kayong mga katanungan or prayer request, pwede po kayong mag-text sa ating number sa Smart sa 0998-549-1757. Para sa Smart po natin yan, 0998-549-1757. Kung kayo naman ay naka-TM, 0916-1154-806. Yan. TM po natin yan, ha? 0916-1154-806. Okay, so dituloy natin yung ating pag-aaral kahapon. Patungkol po dun sa pagkatapos na kayo ay mabautismuhan na, kailangan nyo namang magpatuloy sa panibagong buhay. So ito po yung susundin ninyo, dun sa mga nakikinig sa atin. Dun sa Matthew 28:18 patuloy, ito po sabi ng ating Panginoon Kristo, no? Kaya pagkatapos mong mabautismuhan, kailangan mo nang mag-aral. No, kailangan mong makinig na salita ng Diyos,
kailangan mong turuan din, no? Sa abot ng iyong makakaya. Turuan mo yung mababautismohan mo po dyan. No, siyempre, kasama ka doon kapag ka nag-aaral ka, nagtuturo ka, hindi ka naman pwede magturo na hindi ka nag-aaral. So, automatic na yun. Habang nagtuturo ka, sigurado mag-aaral ka. Hindi, parami din ang parami yung alam mo. So, ito po yung sistema na ibinigay ng Diyos sa atin. Ano po? Itong sistema na ito, hindi ito gawa ng tao. Opo. Kasi pag ang tao, pinagawa mo ng sistema, yun yung maganda sa kanyang sarili. No, kaya nga yung iba, pagka nagbabaptize sila, 1 year, 6 month, bago mabautismuhan, 1 year bago bautismuhan, anong katwiran nila? Hindi mo pwedeng bautismuhan kaagad yung tao hanggat hindi niya alam yung mga gagawin niya o yung kabuuan ng Biblia. No? Kailangan alam muna niya, kailangan doktrinahan mo muna siya. Yun yung katwiran ng tao. Pero dito kay Jesus Christ, iba. Kay Jesus Christ, itong sistema niya. No, ito straight ito from the Bible. Walang halong katuruan ng tao ito. Matthew 28:18 hanggang 20, kapatid. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ito po yung nakarecord sa Bible. Ano po? So, pag ang tao naniwala kay Jesus Christ at magiging tagasunod siya ni Jesus, gusto ng tao sumunod kay Jesus, ang sabi ng Bible, bautismuhan mo siya. After na siya bautismuhan mo, sa verse 20, ituro mo sa kanya yung lahat ng mga bagay. So, after ng baptism, tsaka mo siya tuturuan. Kasi mauuna muna ang kaligtasan. Diba? Pagka nauna muna ang kaligtasan, tsaka mo siya ngayon tuturuan ng lahat ng mga bagay na dapat niyang gawin. Kasi kung halimbawa, sa panahon ng, kasi ang sabi ng Bible, ang sumampalatay, mabautismo, maliligtas eh. Hindi automatic yun. Pag ang tao hindi na bautismohan, hindi siya maliligtas. Halimbawa, 6 months bago mo siya bautismohan, o 1 year bago mo siya bautismohan, paano kung namatay siya before siya mabaptize? Diba? Hindi siya maliligtas. Kasi ang sabi ng Bible, ang sumampalataya at mabautismuhan, maliligtas. So, required muna yung baptism bago yung mga pagtuturo ng iba't ibang bagay. Natural, hindi naman siya magpapabautismo kung hindi niya kinikilala si Jesus. Yun lang muna ituturo mo sa kanya. Sabi niya, gawin ninyo alagad. Paano mo ba gawing alagad? Ituro mo sa kanya si Jesus. May example ba tayo? Ay, meron po. Katunayan, dun sa Acts 2, chapter 37 hanggang 38. No? Yun ang unang-unang pangangaral ng salita ni Kristo. Ang tanong dito, ilang araw ito, ilang buwan ito, ilang taon ito nang sila'y mangaral? Aba, yung mismong panahon na ito eh. No? Pinangaral sa kanila ni Pedro, pinatay niyo si Jesus. No? Siya yung Mesias, siya yung anak ng Diyos. Pagkatapos doon, nabuhay siya maguli sa ikatlong araw. Diba? Sabi ni kapatid na Pedro sa kanila, ano ang reaction nila? 37 kapatid, hanggang patuloy. Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso. At sinabi kay Pedro at sa iba mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Ano daw gagawin nila? Ano sagot ng apostol? Take note ha, nakikinig sila ng preaching ni kapatid na Pedro. Kinukwento ni kapatid na Pedro yung nangyari, kamakailan lang. Kasi kaakyat lang ni Jesus Christ sa langit, di ba? Acts chapter 1, kaakyat lang ni Jesus Christ sa langit. O, sabi niya, sige na, humayo kayo at ipangaralin niyo yung ebanghelyo sa lahat ng bansa. Opo. O, nandun sila sa Jerusalem. Nangaral ngayon itong si Pedro. Iyang araw na yan, ha? Nangaral si Pedro. Anong sabi kapatid na Sam? Nagtanong sila, anong gagawin namin? At sinabi, sabi ni kapatid ni Pedro? At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ano ba sabi ni kapatid ni Pedro dyan? Ay, teka lang. Mag-aral muna kayo. Kailanin nyo muna. Walang nabanggit na gano'n. Oo. Kailangan may kaalaman muna kayo. May sinabi ba dyan? Buong kaalaman muna. Wala eh. After na sinabi, anong gagawin namin? Sabi niya, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo. Anong sunod na nangyari, kapatid? After na sabihin niya yun, 39. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Maging ilan naman tawagin ng Diyos ng Panginoon sa Kanya. Opo. And then? At sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya at nangaral sa kanila na sinasabi, magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Anong nangyari ngayon? Nung pagkatapos niya magsalita pa ng ibang aral, nung sabihin niya na si Jesus ay namatay, inilibing muli na buhay, nakumbinsi ba sila?
Yaw nga nagsitanggap ng kanyang salita ay Yaong nangabautismuhan. nagsitanggap ng kanyang... Salita Ano yung sinasabi niya? Si Kristo ay namatay, inilibing at muling... na buhay. Yun ang tinanggap nila. Ano naging reaksyon nila, kapatid? Sila ay nagsalita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. So, nabautismuhan, 3,000 kaluluwa. Opo. After ng baptism, anong ginawa nila? Tinan mo, kapatid na Sam. At sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga Sa turo apostol ng mga apostol. at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. You see, nakita po ninyo, after na malaman nila na may Jesus Christ na namatay, inilibing at muling nabuhay, pinaniwalaan nila yung Jesus na yun, na namatay, inilibing, muling nabuhay. Nagpabautismo sila. After ng baptism, nagsipanatili silang matibay sa turo ng mga apostol. Lagi sila nag-aaralan. Yun kasi ang sistema ni Jesus Christ. Tama? After na maniwala ka na siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay, kailangan mong magpabaptize. After mong mabautismuhan, tuturuan ka ng lahat ng mga bagay na dapat mong gawin. Yun po yung nakasulat sa Bible. Ngayon, kapag iniba mo yung sistema na Biblia, pwede mong gamitin yung sistema ng tao. Pero sabi ko nga, no, may hirapan siya na tamaan tayo dahil unang-una, hindi naman niya kilala. Para, kumbaga, yung kasabihan na you are barking on the wrong tree. Di ba? Tumatahol ka sa puno na mali. No? Maling puno. Kumbaga, ibig sabihin sa akin ka nakaharap, pero yung sinasabi mo, hindi naman para sa akin. Para sa iba. No? Kagaya niya, tinawag niya akong pastor. Kailan ko ba sinabing pastor ako dito? Di ba? Kahit kailan hindi ko sinabing pastor ako. May nagtatawag sa aking pastor. Pero kahit kailan, hindi ko sinabing pastor ako. Di ba? Kaya kulang siya sa impormasyon. Yun ang problema sa kanya. Then, ang isa pang sinasabi natin dito, itong sistema kasi ng Biblia, ito yung gusto ng Diyos na gawin natin. Ito yung pinakasistema ng Diyos. Diretsuhin mo lang, aralin mo lang. Kung ano yung nakasulat, yun na yun. Huwag mo nang baguhin pa. Kasi once na binago mo yan, sigurado, mag-iiba ka na naman ng patutunguhan. Di ba? Kasi mismo si Jesus Christ nagsabi gawing alagad. Pagkatapos niyang tanggapin si Jesus, bautisman mo siya. After ng baptism, tsaka mo siya turuan. Kaya, Sir Manuel, ganun din po ang gagawin mo. Ano po? After na ikaw ay mabaptize, kailangan mo mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi yun ang sabi ni Jesus Christ. After na ikaw ay matuto ng mga salita ng Panginoon, basa lang ng basa ng Biblia, ituro mo din po sa iba. Na kailangan ang tao mabautismuhan dahil ang lahat ng tao ay makasalanan para hugasan at linisan ang kanyang mga kasalanan. Importante po yun. Kasi unang-una sa lahat, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit kung hindi ka napabautismuhan. Yan ang tanong doon. Anong gagawin mo sa langit? Ay, natural, masaya doon. Yun yung sinasabi doon sa Apocalypse 21. Wala nang luha doon. Kapayapaan ang lahat ng nandoon. Kasama mo ang Diyos. Ayaw mo kasama ang Diyos sa langit. Ay, imposible yan. No? Yan ay isang kaisipan na talagang tao ang nag-isip. Dahil mismo si Jesus Christ nagsabi John 14 verse 1 hanggang 6. Ano sabi ni Jesus Christ? Pasinungalingan mo yan talata na yan. Ayaw mo sa langit Kasi yun kasi ang tinuro sa kanila. No? Sa mga Jehovah's Witness kasi, ang tinuturo sa kanila, mamanahin nila itong lupa. No, kaya halimbawa, yung mga malalaking bahay na yan, yung mga gandang bahay na yan, sa oras ng pagdating ng Panginoon, no, doon sa paghukom, pag binago na ng Diyos itong mundo, sila ang titira dyan sa mga gandang bahay na yan. Yan ang pag-asa nila. Dito din daw sa lupa. Ay sinabi ng Bible, susunugin ang lupa Magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. Pinag-aralan na natin yan noong nakaraan. Diba? Ano sabi ni Jesus Christ? May langit ba? John 14 verse 6. One kapatid, 1 hanggang 6. Huwag maguluhimihanan ang inyong puso. Yan, nagugulumihanan kasi ang puso niya Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo may ipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, ay kayo naman ay dumuon. Ano sabi ni Jesus Christ? Kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Nasaan ba si Jesus Christ? Di sa makatwid, tama yung sabi ng Bible. Doon sa mga sumasampalataya sa Kanya, isasama niya doon sa kalangitan. Yun po ang sinasabi ng Biblia. John 3:3. Ito pa isang talata. Baka naman hindi pa sapat para sa iyo, no? Yan, nag-side dish lang tayo kasi para sagot doon natin sa ating hirap kasi sa text Oo nga.
Hindi makapaliwanag ng ayos eh. 3-3 kapatid. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Kaharian ng Diyos. O, nasaan ba ang kaharian ng Diyos? Sa langit. Diba, nasa langit yan? O, kailangan pala ang tao ipanganak na muli. No? Sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu para makapunta siya sa langit. O, kaya yun po ang isa din sa mga mahalaga, kapatid na Manuel, Sir Manuel, kapag ikaw po ay nabautismuhan, nagnanasa ka ng kaharian ng Diyos. Sa langit po yun. Diba? Kaya kapag makikita natin yung katotohanan na ito na nasa Biblia, no, actually, ang kaharian ng Diyos ay ang kanyang iglesia. No, at itong iglesia na ito, sabi dun sa 1 Corinthians 15:54 at 24, no, after ng paghuhukom na yun, yung iglesia, dadalhin niya dun sa langit. Kaya ito pong kaharian mismo ng Panginoon, ito po yung kanyang iglesia. Ano po? So, sa isang pagtuturo na ituro na po natin yan kung bakit tinawag na kaharian ang iglesia. So, pagkatapos na mabautismuhan, Sir Manuel, kailangan na yung pagbabago. Yung po yung sinasabi natin kahapon. Di ba, nabaptize ka na. Hindi na ilibing na yung lumang pagkatao. Dapat hindi na ikaw si Manuel. Hindi na ikaw yung dating ikaw. Kasi patay na yun eh. No, kung patay na yun, inilibing mo na siya, hindi na ikaw nabubuhay ngayon sa iyong sarili. So ano nang gagawin mo ngayon? Mabubuhay ka na ngayon ng makadiyos na pamumuhay. So ito naman sinasabi natin na halos lahat naman ng religion, ito po ang tinutugma, yung makadiyos na pamumuhay. No, kaya lang doon, nagkakaiba-iba tayo pagdating na sa pagdudoktrina, no, sa doktrina na. Pero yung godly living, yung pamumuhay na makadiyos, halos pare-pareho yan. Lahat ng religion, halos pare-pareho. Ultimo ang mga Islam. No, meron din silang makadiyos na pamumuhay. Kasi morality yan eh. Yan yung pagiging matuwid, pagiging mabait na tao, pagiging maayos na tao, no? Yun yung tinatawag na moral. Yung merong ugali na tao, no? Merong disiplina na tao. Yan po yung nakasulat sa Biblia. So after kasi nang ikaw ay madoktrinahan, hawak mo na yung doktrina ng ating Panginoon, mamuhay ka na naayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, posible ba na ang tao magbago? Posible ba ang tao na maging makadiyos? Sa Bible po yan. Ano po? Sa ikalawang Pedro, kapatid. 1 talatang 3. Sabi ni kapatid na Pedro, no, 1 verse 3. Ikalawang Pedro. Opo, pwede tayo mamuhay na may kabanalan. No, sabi diyan sa 1 verse 3. Yamang ipinagkaloob sa atin ng kaniyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa kaniya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng kaniyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. Na dahil dito Okay ay... na yan, hindi na kapatid. Okay na po. So, sabi rito, pinagkaloob sa atin ang kanyang banal, sabi yun, yung kapangyarihan ang lahat ng bagay sa dyan, nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan. Pag sa English mo yan binasa, unto life and godliness. No, pwede tayo mabuhay na makadiyos. No, kaya lang, pwede rin sa ating pamumuhay, magkaroon tayo ng tinatawag na kawalan ng kaalaman. Yung pagdating sa mga bagay na gusto ng Diyos. So, pwede kang may kabanalan, wala ka naman doktrina. Pwede namang may doktrina, wala ka namang kabanalan. Pwede yung dalawa na magkabaliktad. Pero ang gusto ng Diyos, meron kang kabanalan, meron ka ding doktrina. Halimbawa, Roma chapter 10, kapatid. Roma chapter 10. Sabi ni kapatid na Pablo dyan sa mga taga-Roma, ay verse 1, kapatid, hanggang 3. Verse 100. Opo. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mangaligtas. Sapagkat sila'y pinatutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos Yun. na dapat hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila ay hindi nila sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Ito mismo po yung nangyayari, ano? So, ang isang tao kasi, pwedeng ang kanyang puso, nandun yung kanyang pagmamalasakit, andun yung kanyang talagang marubdob na pagnanasa sa Panginoon. Ang problema, sabi dito, hindi ayon sa pagkakilala. Wala sa tama, wala sa pattern ba? No, sabi ni kapatid na Pablo, sabi niya, hindi kasi nila alam yung katwiran ng Diyos eh. Anong ginagawa nila? Gusto nilang maitayo yung sariling kanila. Yun, pag yung sarili mong gusto, kung gusto mong maitayo, hindi ka siyempre magpapasakop sa katwiran ng Diyos.
tatanggihan mo talaga yung katwiran ng Diyos. Kahit sinasabi na ng Diyos. Oo, kahit sinasabi na ng Diyos, kahit nabasa mo na, ipipilit mo pa rin yung sa'yo. Kasi nga yung haka mo na yung sinusunod. Oo, kasi yun ang nangyayari, kapatid, di ba? Nabasa natin naman, gawing alagad, bautismuhan, turuan. Anong gagawin? Pagka may sarili kang iyo, kukontrahin mo yun. Ay, hindi maaari. Di ba? Kukontrahin mo na kukontrahin yan. Yan ang problema sa mga taong may pagmamalasakit sa Diyos, pero wala sa tamang katwiran ng Diyos. Pero anong gusto ng Panginoon sa atin? Siyempre, ang gusto niya, nandun ka sa righteousness. So, ang isang tao pala, pwede siya mabuhay na may kabanalan at righteousness sa harapan ng Panginoon. And ang gusto kasi ng Diyos sa atin, Romans pa rin, chapter 10, verse 17, ay mabuhay tayo na mayroong kapayapaan sa lahat ng tao. No? Yung kapuri-puri sa lahat ng tao, kapatid. Romans 12:17, kapatid. 12 verse 17. Ayan, 12:17. Huwag kayong mangagbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Sabi diyan, kapag ginantihan ka ng masama, huwag mong gantihan kapag ginawan ka ng masama, huwag mong gantihan ng masama. As per morality, nasa lahat ng religion yan. Nasa lahat ng pananampalataya yan, yung maging mabuti kang tao, maging maayos ka na tao, nasa lahat ng religion yan. Ang problema lang, pagdating sa doktrina, dyan na nagkaka-watak-watak, nagkakaiba-iba na. No? Kasi siyempre, kaya nga, sabi ko nga, di ba, ang religion sa Pilipinas, 6,410. Walang nagtuturo dyan na sumamba ka sa demonyo. Wala. Lahat yan maka-Diyos. Lahat yan gustong maligtas. Lahat yan tama sa kanilang sarili. Kung naalala niyo dati, nabanggit natin yan, na ang mali yung tanong na, sino ang tama? Diba? Kasi pag sinabi mong sino ang tama, lahat yan tama. Sino eh. Pero pag ang tanong, ano ang tama, yun ang tamang tanong. Ano ang tama? Andito, nakasulat sa Biblia. Pero pag sinabi mong sino, ay lahat yung 6,410 na religion ng Pilipinas, lahat yan puro tama. Kinin niya ng lahat. Oo, lahat yan. No? Sabi ko, bukod pa yung mga kolorum dyan, yung mga hindi nakarehistro. Lahat yan puro tama. Kung ang tanongin mo, ano ang tama? Di siyempre, Biblia ang sasagot yan. Di ba yung example nga natin yan, parang yung timbangan. Pwede kang tumantya, ilang kilo ito? 10 yan. Sabi naman isa, mga 9 at kalahati. Sabi ni isa, mga 11. Lahat tayo may sariling conclusion tungkol sa kung ano yung timbang. Sino magsasabi ng tama? Timbangan. Yung timbangan. Dalahin mo sa timbangan, ilagay mo ron. Yun ang tama, yung timbangan. Ganon din po sa salita ng Diyos. No, lahat ng religion, tama yan. Kahit nga yung Sabadista 'di ba? Nung inaaralan natin, tama din sila Sila rin maliligtas Ito naman Jehovah's Witness, sila rin maliligtas. No, lahat yan sila maliligtas. Kaya lang talagang siyempre, wala namang religion na sasabihin niya, ay hindi kami maliligtas. Walang religion na gano'n. Maliban dito sa Jehovah's Witness na ito nakausap natin, ayaw niya ng kaligtasan. Huwag na unahin yung kaligtasan. Ayaw ng langit. Ayaw din ng langit. Hayaan mo siya kung ayaw niya ng langit. Di ba? Pero ito ang pinakamahalaga rito. No, na ang tao, pagka nabautismuhan, pwede siyang mamuhay na may kabanalan kasi yun ang gusto ng Diyos para sa ating lahat. Pero napaka-importante din siyempre yung doktrina ng ating Panginoon. Kasi binabanggit yun No, na yun pala kaya ang sakit pala ng isang tao kaya hindi niya matanggap yung salita ng Diyos kasi gusto niyang itayo yung sariling kanya. Wag mong itayo yung sariling iyo. Pakinggan mo yung sinasabi ng Biblia para maitayo mo yung sa Panginoon. Amen. No? Kahit sa pagpapakadiyos, yung sa standard ng kabanalan na pwede nating makuha, meron pong magtuturo sa atin ng tama. Hindi yung ikaw ang magsasabi na, ay siguro ganito ang pagpapakabanal. So possible po sa isang tao magpakabanal kasi doktrina po ito ng Diyos Unang Pedro kapatid, 1 talatang 14 hanggang 15. Yan, sabi ng Panginoon. Unang Pedro. 13 kapatid. Kaya't inyong bigkisan ang mga bawiwang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Hesukristo. Na gaya ng mga anak na matalimahin, Yan. na huwag kayong mag-asal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo'y nasa kawalang kaalaman. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. 16. Sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. So sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay, ulitin ko lang
Lahat ng religion, yan 6,410 na religion sa buong Pilipinas, lahat yan nagpapakabanal. Walang magsasabi dyan na mali sila. No, pero pagka Biblia na ang ginamit mo, yun na. Alam ko, naiintindihan ng kausap natin yung sinasabi ko, di ba? Ito, humatol kayo, mga kapatid. Doon sa mga nakikinig sa atin ngayong hapon na ito. Alin ba ang pinipeke? Yung original o yung peke? Yung original siyempre. Di ba? Walang mamimeke ng peke. Kasi nga peke ngayon eh. Sinong pipeke ng peke? Siyempre, pagka ang pineke mo yung original, tatangkilikin ng tao yan. Kasi may katibayan ka eh. Diba nakita nyo, pagka made in USA, made in Germany, made in Japan, ginagaya yan. Yung pala, peke. No? Pero pagka halimbawa, sa brand na lang tayo, sorry, wag na tayo magbabanggit ng brand. O kunwari, may kilala kang brand na alam mong hindi sila gumagawa ng, yung namimeke ng brand, diba? Yung motor, di ba, alam nyo? May original na hitsura yung motor. Ginagaya ng isang motor company. Tapos yun, siyempre, yung pangalan nila. Tanong, meron bang gagaya dun sa nameke? Na yun din ang gagawin yung pangalan? Wala. Siyempre, hindi. Ang gagawin nila, siyempre, ang laging gagayahin yung original. Kaya huwag kayong magtaka, bakit maraming Church of Christ? Kasi yun po yung nakasulat sa Bible. Ngayon, sa 6,410 na religion na yan, walang gumagaya doon sa pangalan ng isa. Halimbawa, Jehovah Witness. Meron na kayo nakita may mga Jehovah Witness na magkakaiba? Wala. Wala po. Nag-iisa lang yan Jehovah Witness. Kasi nga peke yan eh. Hindi naman yan pepekein ng iba. Nagagayahin. Ay, siguro original tong Jehovah Witness. Ito yung gayahin natin. Wala pong gagayahin ng ganun. Tanging Church of Christ lang po ang ginagaya. Kasi po, yan yung nakasulat sa Bible. Mababasa yan. Mababasa po yan. Makikita niya, napakarami mga Church of Christ. Kasi yan lamang po ang nag-iisang original na katawagan sa Biblia. Nakita niyo na? Ganyan, madaling maintindihan yan. No? Pwede kayo mag-comment kung mali yung sinasabi ko. Di ba? Alin ba ang pinipeke? Yung orig o yung peke? Oo, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo eh, kapag ka peke yan, hindi yan pepekein kasi peke na. Tuwan-tuwa pa siya, nag-iisa lang daw yung Jehovah Witness. So, talagang walang gagaya dyan. Wala talagang gagaya dyan. Maniwala ka sa akin. No, kahit anong religion ngayon na alam nating hindi nakasulat sa Bible, wala pong gagaya dyan. Kasi hindi siya nakasulat sa Biblia. Yan ang isa sa makikita niyo. Pansinin niyo lang, sorry kung tumatawa ako kasi nagtatawa to sa Facebook eh. Si Mr. Bean nga yung tawa niya. Kaya natatawa lang ako sa kanya. Pero sorry po kung natatawa tayo. Seryoso yung pag-uusap natin ha. Seryoso yan. Naka 3 minutes na lang pala. Basta't gano'n na Sir Manuel, gano'n gagawin natin. Ano po? So after ng baptism, aral-aral po ng Bible. No? Kasi yun ang sabi ng Biblia eh. Pagkatapos ka mabaptize, kailangan mo mag-aral. Tapos syempre share mo sa iba. No, at magbautismo ka rin para pagkatapos nun, pwede na kayo magsambahan dyan. No? Bukas, sa susunod na linggo may Diyos, tuloy natin itong pamumuhay na makadiyos ayon sa sinasabi ng Biblia. Okay? Sige, pwede na kayong bumati. Meron pang 2 kalahating minuto. Happy watching po dito sa Facebook Live to Johnny Pinjulay and Jolie. Mary Claire, Perez Alok, magandang masayang panonood po sa inyo. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig dito sa Call Radio, dyan sa Pagasbas kay Frankie Abarca, kay Kinarico at Giselle, magandang hapon sa Mercedes, yung ating mga magigiting na kapulisan, magandang hapon po. At kay Rizal Dabigno, yung kaklase ko. Family Ansol, Family Bornales, magandang hapon po. Tapos kina Palmes Family, magandang hapon. Agboya Family, Layosa Family, and Tagulinaw Family, Norte Family, at Kagawad Muli Pahuyo, at kay Kapitana Lolita Echano at Kagawad Bilita Espiritu. Sa lahat po ng ating mga listener dito sa Call Radio at viewers and Facebook Live, magandang hapon sa inyong lahat at God bless you po sa inyong lahat. Yan lang. Okay, Barangay Tres po, binabati ko ang aking mag-ina dyan, kay Sister Eileen, kay Sheila, Shane, Sarah, Sharon, at kay Chanel. Yan kay Anikar, kay Nanay, kay May, at sa lahat na rin po ng mga kapitbahay ko dyan po. At sa Cavite, ang aking mga kapatid sa Dasmariñas, Cavite na po. At sa aking kapatid na nandyan sa Japan. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. At sa bati natin si Daniel Coronel Archibido. Ano po? Sabi niya, kung personal akong nandyan, mapapaya. Punta ka po dito para makita natin. Ano po? Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ano po? Binabati natin siyempre ang lahat ng kapatid na Cesar at Lourdes Jet, diyan po sa Tabas Paracali. At ganoon din po si Sir Jimmy Ramos. Yan.
Sa Yawan Batumbalani, no? Nakikinig pala. Senyar family, Cadiz family, Moreno family, Varela family, tsaka Balisa family. Yan. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Ano po? And then, sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa Facebook Live, yan. Eunice Pinongkos. Yan, magandang hapon po. Mark Jason Jobilo, in that Orel Yabas, Diodoro Asistol, Lorna Haron, Ana Lynn Obal Tamisan, Trixie Chen Magbanua, Angel May de la Cruz, M. Jobilo, Roda Agad Ray, yan. Arnold Asilo. Yan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, hanggang dito na lamang po at nagpapasalamat tayo sa ating mga kasama, si Sir Francis Ibi at saka si Sir Philip Wright at siyempre sa ating station manager, Sir Rodel Macaro Liobit. Hanggang sa muli po mga kaibigan at mga kapatid, kami po ay magpapaalam na at iniwan namin kayo na isang napakalaking pagpapala mula sa ating Diyos na buhay. Bye-bye! God be with you till we meet again. Inyo pong napakinggan ang palatuntunang Balitang Biblia hanggang bukas na muli. Dito pa rin sa inyong paboritong himpilan, 100.5 DWEN Cool Radio News FM. Balitang Biblia mula Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Brother June Layusa. Maraming salamat po.